Pansinin nyo yung channel 1. O na, lagyan natin ng volume ha. Meron siya oh. Diba? Meron siya oh. Tapos itong channel 2, wala. Walang audio dito sa may channel 2. Tapos itong channel 2, pansinin nyo. Oh, wala siyang bias oh. Magos na PO1 to. Yan, Magos PO1 to. All the way from, parang Caloocan nito. Sisingit naman ulit tayo. Pinaka problema nito or pinaka concern ni Bossing ay sabi daw parang umuugong tapos wala daw audio. And then ito pagbukas natin, yung transformer niya repair na or parang rewind kasi iba na cotton tape na yung balot niya. Tapos magtadtad na rin talaga siya ng kwan, tadtad na siya ng kumbaga may history na ng repair. Ngayon, naglagay ako ng kwan, maglagay tayo ng audio input kasi yung channel 1 nito parang may audio siya eh. Yan, audio lang muna ikakabit natin ha. Laptop natin gumagana yan. Tapos, on natin. Okay, nagre-relay naman. Pansinin nyo yung channel 1. O lagyan natin ng volume ha. Meron siya oh. Diba? Meron siya oh. Yung fan nito, kapag may volume siya or nakaka-signal siya, kapag may signal ba, saka siya iikot. Kung mapapansin nyo, umiikot na yung fan no? Dito, hindi umiikot kasi wala itong signal. Pansinin nyo, minto na siya oh. Ngayon kapag i-volume mo yan, magkakaroon yan. Okay, maaring working ito kasi may signal siya oh. Tapos itong channel 2, walang audio dito sa may channel 2. Walang signal indicator or hindi siya nagsisignal. Meaning, not good. Okay? Ngayon, susukatan natin siya ng biasing. Okay? Sa channel 1, may nasagap akong bias eh. Na siyempre nga may audio nga siya eh. Kaya maaaring may bias siya. Yung channel 2, wala akong nasukat na bias. Ito siya oh. Meron siya kulang-kulang 0.25, nasa around 0.24 lang. Magkaka-audio yan. Medyo mahina nga lang. Tapos itong channel 2, pansinin nyo. Oh, wala siyang bias oh. Okay, wala siyang bias. Kaya siguro maaaring walang audio. Okay? Walang bias. Ngayon, kung bakit walang audio, kadalasang sira nito dito sa may input buffer niya, yung mga kapasitor dyan. Ginagawa natin sa mga previous vlog natin, pinapalitan natin yung mga kapasitor dyan, yung 16 volts na 47 UF, tapos ano pa bang ibang kapasitor dyan. Basta dito sa may input buffer niya. Ngayon, yung bias nito, may voltahe naman pumapasok dito eh. Working naman yung voltahe. Ngayon, alamin natin kung bakit wala siyang bias. Ngayon, yung trimmer, pansinin nyo, yung trimmer, nakalagay siya dito. Tingnan nyo yung forma niya, oh. Yung biak niya. Dito, nakabiling siya ng konti. Try natin pihitin. Okay? Try natin pihitin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng bias. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng bias. Pihitin natin to ha. Yung posisyon. Kapag magkaroon ng bias yan, ibig sabihin, working pa yung trimmer. Pero pag hindi, baka palitin na. Wala talaga siya oh. Wala siyang bias oh. Pero ground, saan yung ground? Ito ground to. Ground yan. Tapos lagay natin sa 250. Tingnan natin kung may voltahe. Ito positive. Okay, meron siya. Tapos ito yung negative. Magre-reverse siyempre. Parang walang voltahe. Meron. Nagre-reverse siya. Mayroong voltahe, di ba? Pero bakit wala siyang bias? Ang gagawin natin, paano kaya ito? Bakit wala siyang bias? Okay, troubleshoot ko tapos balikan ko kayo kung bakit. Kailangan magkakaroon siya ng bias muna. Kung maaari, itataas natin or mga 0.25, 0.26. Kapag may bias na yan, saka natin problemahin yung audio niya. Baka sira din dito. Tuloy. Sa totoo lang guys, nahirapan ako. Mula kahapon ko pa tinotroubleshoot. Ika nga. Ngayon, ang ginawa ko, halos hindi ko siya makuan eh. Tabi nga yung bias dito, sobrang taas ng biasing dito. Tapos dito, wala. Ang nangyari, pinalitan ko ng halos lahat kasi yung mga resistor parang nangingitim din. Although hindi siya kinakalawang, parang nangingitim lang. Kaya ginawa ko, pinapalitan ko na, halos bago na lahat yan, oh. Kasi hindi ko nga makuha yung trouble eh. Itong C2383 bago to. 551 dito bago.
Tapos halos lahat ng resistor bago yan. Pera lang dito sa may 10K na to. Yung 10K buo naman yan eh. Tapos itong 22K. Itong 4793 na check ko to, buo rin naman to. Pati dito sa mga drive nito buo. Akalain mo na wala pa ring effect. Ito pala siya oh. Kaya nung tinister ko siya dito, ito to. Pag tinister mo siya dito, kasi ginawa ko, sabi ko duda na ako sa may mga jumper eh. Ginawa ko yung mga jumper, yun ang pinagtitesting ko. Kaya minsan, may papayo ko na yung mga jumper pag nangingitim, maigi siguro palitan mo na agad. Ito kasi dalawa na to, magkatabi nito, jumper to. Kung mapapansin mo, ito may continuity ito dito eh. Ayan o, mayroon siya o. Diba? Mayroon tong isa. Tapos itong isa, pansinin nyo. Halos, dapat short yan. Dapat short yan, diba? Kasi, kwan yan eh, yung jumper eh, dapat shorted yan. Ngayon, ito siya oh. Putol, oh. Nakatagong kwan. Although, inila ko na ito eh. Anong tibay niya? Oh. Putol siya. Ngayon, ang gagawin ko, palitan na lang ito. Ito, palitan na to. Tapos, basta yung ma-jumper na nangingitim nito, palitan ko na to. Ito lang siguro. Kasi yung iba, pinalitan na rin nila oh. Tanso nga yung pinalit nila eh. Sana maging normal na. Ito nga, Phoenix ko na ito. Ginaya ko dun sa ibang mga PU1 to na ginawa natin. Dalawang 1.5 yun eh. Ito, palitan natin to. Sana maging normal na. Goods na sana. Nagnormal na sana. Ang problema, na-disgrasya ko. Alam mo bakit na-disgrasya ko? Nagsukat ako ng bayasing. Normal na eh. Kaso lang, nung nagsukat ako dito, na pagdikit ko yung test prod natin. Mahaba kasi to, although matulis din naman. Kaso napagdikit ko. Kaya ang nangyari, pansinin nyo, shorted no. Ay nako, normal lang yan sa pagiging technician. Normal lang yan, may encounter at may encounter mo yung ganong senaryo. Walang perpekto. Ilang beses ko na na-encounter yan, yung pagsusukat ng bayasing na biglang magkakadikit, nadidisgrasya. Na part ng buhay natin yan. Bilang technician, madidisgrasyahan ka talaga. Ngayon, normal na sana eh. Kasi nagsukat na ako dito, nagbalanse na ito. Dito lang sana. Pansinin nyo, nagkaguhit to. Totoo. Bakat ng kanyan, bakat ng pagkakayod ng tester. O ito. Kumayod yung tester. Dali. Ang alamin ko na lang dito kung ilang piraso yung nasira or nadali natin. Naibalik ko na yung heatsink. Kumbira na yan o. Pinahaba pa tuloy lalo yung natin. Ito sira yung isang A1943. A1943 ito sira dito. Kung saan na side na nadisgrasya ko. Dito. Yan, ngayon kumpleto na yan. Ngayon binalik na natin para hindi lang hahaba yung video natin. Ngayon on natin. Okay? Normal na siya. Ngayon, pansinin nyo yung bias. Ito hindi na ito madidisgrasya kasi sa taas eh. Okay, dito tayo. Dito. Okay, meron no. Ginanyan ko si kanina o inikis ko. O, balik natin sa normal. Inikis ko kasi kanina yun eh. Kaya biglang disgrasya. O, ganyan siya oh. Baba lang yung bias nito. Hindi na natin babaguhin yan. Kapares lang sa may kabilang side. Okay? O, ayan siya oh. Pero pag dito kanyan, tataas yan siyempre dito. O, normal na ito. Nasa 0.6 o 0.3 yan. Okay. Tutugtog na yan. Ngayon, lagyan natin ng... ito kasi Phoenix ko itong trimmer na to eh. 1.5 by 1.5 yan eh. Dito, siguro mamaya, tingnan natin kung babaguhin ko pa yan. Sa ngayon, magkakabit muna ako ng audio. Na-fix ko na rin pala ito ah. Dalawang 1.5 ito. Yan, dalawang 1.5 yan. Gitna, tapos gilid-gilid na 1.5K. 1.5K. Same lang din dito. Yan, 1.5K yan. Para matapos na video natin. Tapos, may nakakabit na audio input and then speaker. Ngayon, on natin. Ngayon, yun oh. Naka 220 pala ako ah. Naka 220 ano. Wala na yung bulb oh. Lumakas pa oh. Yun oh. Okay.
Okay, hanggang dito na lang Sana nakapagbigay ideya tayo ng kung paano mag-repair ng itong Magos na PO12. Wala siyang audio, at the same time, wala palang bias, tapos kung ano yung nagiging sira niya. Okay, na-disgrasyahan pa ako ng isang output. Okay lang yan, kasama sa buhay natin yung technician yan. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.